Ipinagpapatuloy po natin ang ating series na pamagat po nito ay Faith and Work. Ito po ay para turuan tayo kung papaano ang pananampalataya po natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo ay dapat makita ito sa mga gawang bunga ng pag-ibig. Faith working through love. Yan po ang layunin natin. Faith and work. Kailangan po maipapakita natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga gawang bunsod po ng pag-ibig. Pero yung pong pangalawang dahilan kung bakit ko po ito tinuturo sa inyo ay para turuan po tayo na paano tayo mag-navigate sa ating pong kasalukuyang political situation para hindi po tayo maapektuhan ng negativity sa ating pong kapaligiran. Alam ho ba ninyo, pag tayo ay naapektuhan ng negativity sa ating political situation, alam po ninyo yung binabanggit ko, yung baha, DPWH, Ghost Project, yung negativity na kumakalat po. Pag po naapektuhan tayo sa negativity sa ating pong paligid, madideflect po tayo doon sa daily duties natin as Christians. Okay, madideflect tayo, madidistract tayo. Kaya po, sa tulong po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay sikapin po nating mag-focus doon po sa dahilan ng Diyos kung bakit niya tinawag tayo kay Kristo. Alam ho ninyo kung bakit hindi po tayo dapat ma-deflect doon po sa mga Christian duties natin, sa mga nangyayari sa ating paligid. Alam ho ninyo, dahil yung pong mga troubles natin sa panahon natin ngayon, ay parehas lang ng mga nakaraan. Okay? At ito pong mundo natin ay talagang sa kaguluhan nito ay maaari tayong ma-distract sa mga Christian duties natin. Naalala ko po yung tatay ko, alam mo yan, konting trivia lang dun sa tatay ko. Ang tatay ko po, kung nabubuhay siya ngayon, 98 years old na. Okay? 98 years old na. Ang tatay ko po, siya po ay concern doon po sa mga political situation noong panahon niya. Okay, alam ho ninyo kung ano ang concern niya. Tatay ko po, ang ginagawa niya nung nag-retire na siya, sumusulat po siya sa mga politicians. At pinapahayag niya yung kanyang concern sa mga nangyayari na. Alam ho ninyo, sinulatan niya si FBR. Okay, sinasagot naman niya si FBR. Sinulatan niya si FBR, sinulat po niya si Juan Ponce Enrile, Senator Juan Ponce Enrile, si Arturo Tolentino, kung kilala po ninyo siya. Sumulat din siya sa pillbox. No? Yung tatay ko, nung pong panahon ng pinatubo. Okay? At sumasagot naman po sila sa kanya. At very concerned po ang tatay ko at nagsasuggest siya ng mga magagawin doon po sa panahon natin yan. At alam niyo, bakit siya nagsasuggest? Anong issue noon? Corruption din. In the 1990s. Kaya po, yung pong nangyayari sa bansa natin, parehas lang yan. Corruption din ang issue ng tatay ko. In fact, ito po yung sulat ng tatay ko, hindi ka naniniwala. Iyan po, sulat niyan kay FBR. Sinagot naman niya. Nakita ko yan, yung memorabilia ng tatay ko, naka-folder po yan, mga sulat niya sa mga politicians. At nakita ko, yung mga concern nila noon ay concern din natin ngayon. Kanya po, kailangan by the help of the Holy Spirit ay ma-refocus tayo doon sa Christian duty natin. Kaya yun po ang sanglayunin ko para hindi tayo maapektuhan ng negativity na nangyayari po sa paligid natin. Mamaya kung gusto niyong basahin yan, nandyan po yan. Okay. Now, balik tayo sa Romans chapter 12. Okay. Konting trivia lang yan. Balik tayo sa Romans chapter 12. Ano po yung background nitong Romans chapter 12 na ito? Well, ito po ay pansinin nyo, ito'y pangalawang bahagi ng sulat po ni Pablo sa mga Kristiyano doon po sa Rome at that time. Yung pong chapters 1 to 11, doon po in-expound po ni Apostle San Pablo yung God's great salvation na in-accomplish po ng Diyos through Jesus Christ. Okay? Na ang Diyos po, doon po sa chapter 1 to 11, ay ipinaliwanag po ni San Pablo na pinakita po ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang covenant promises. Kasi po, ipinangako ng Diyos, matapos pong mahulog ang tao sa pagkakasala, na ang Diyos, pinangako niya na i-reclaim niya ang paghahari niya dito sa lupa.
Dahil alam natin, pagkatapos pong mahulog ng tao sa pagkakasala, ang tao po na dapat po ay paglingkuran na ang Diyos dito sa lupa, ay lumayo siya sa Diyos. At dahil po ganoon, ang mundo po natin ay nagka-diskaril na. Naging masama po ang mundo natin. Pero ang Diyos, nangako po siya na nababalik siya, na i-reclaim niya, dadating siya dito sa lupa, i-reclaim niya yung kanyang paghahari dito sa lupa. Kaya po si Pablo sa Romans 1-11, yan po ang in-explain niya. Pinaliwanag po niya, in-expound po ni Pablo yan, na ito'y tinupad ng Diyos when He sent Jesus Christ, His Son. Okay? Naalala niyo ang Panginoon nung siya po ay nagsimulang mangaral, sinasabi niya, repent for the kingdom of God has come. Yung pinangako ng Diyos, age old pa, thousands of years, ay tinupad na niya nung dumating ang Panginoong Kristo. Na ang Diyos nga po, i-rescue niya ang mundo natin mula po sa mga evil's power. Kaya po, this great salvation po ng Diyos, ay dito nire-reveal ng Diyos yung kanyang righteousness, yung kanyang katuwiran, yung kanyang katapatan. Una po sa mga Hudyo, and then sa mga Hentil. Kaya po, si Pablo, sabi niya sa Romans chapter 1, verse 16-17, sabi niya, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi niya, for in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed. Doon po sa Ebanghelyo, ang Panginoong Kristo, pinahayang dumating na ang paghahari ng Diyos. Doon po na-reveal ang righteousness ng Diyos. Yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako na binitawan. Una po sa mga Hudyo, and then yung pong mga tuparang iyon ay kasama ang mga Hentil. Tayo po ay nasa category ng mga Gentiles. Okay? For, sabi niya, for in it the righteousness of God is revealed from faith. For faith, as it is written, the righteous shall live by faith. At ang lahat po ng maniniwala sa mabuting balitang ito ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila po ay ma-justify ng Diyos. Ibig sabihin ng justification po, sila ay gagawing bayan ng Diyos. At ito pong salvation na ito ay pinapakita po ng Diyos ang kanyang mercy, kahabagan. Particularly po doon sa mga una sa mga Jews and then sa mga Gentiles. Kaya po dito, pagdating mo sa chapter, yan po ay chapter 1-11. Now, kaya po pagdating natin sa chapter 12, si Pablo po dito ay ini-exhort na niya ang mga Gentiles at ang mga Jews na sumasampalataya kay Jesus na tumanggap ng habag ng Diyos kung papaano nila ipamumuhay ang bagong buhay na ito bilang Messiah people. Kaya po, from chapters 12 hanggang chapter 15 hanggang 16 po marahil, pwede nating isama yan, ay dito po ini-explain na ni Pablo sa lahat po ng mga Messiah people, sumasampalataya kay Jesus, kung papaano po nilang ipapamuhay yung habag ng Diyos na naranasan nila. Kaya po ang gospel, meron pong two sides ang gospel. Meron pong believing side, that is Romans chapter 1 hanggang chapter 11, at saka merong behaving side from chapters 12-15. Kaya yung pong chapter 12, it is on the behaving side. How should we behave as Messiah people? If you believe Jesus as the Messiah, Paul says, this is how you and I should behave. Now, tatlong paraan po that we should behave as Messiah people. Una, in our worship. Okay? Pangalawa, in our church membership. At yung pong pangatlo po, in our world relationship. World relationship. Yung pakikipag-ugnay po natin sa mga tao sa mundo. Now, una po, ang ating pong pananampalataya kay Kristo bilang Messiah people, kailangan pong ma-manifest yan in worship. Kaya po dito sa verse 1, yan po ang unang binanggit ni San Pablo. How do we express
our worship to God because we have experienced His mercy? Okay, well, sabi po ni Pablo, you present your bodies as living sacrifices. Okay? Ito raw po ang makatuwiran, reasonable na pagsamba sa Diyos. Okay? Ito raw po ang karapat-dapat, reasonable na pagsamba sa Diyos. Paano? I-offer daw po natin yung ating katawan na iniligtas ng Diyos kaysa ating paglilingkod sa Kanya. That is our reasonable, makatwirang pagsamba sa Diyos dahil naranasan po natin ang Kanyang habag. Sa verse 1 sa English, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, which is your spiritual worship. Sa ibang translation, rational service. Sa NIV, reasonable act of worship. You present your bodies as your reasonable act of worship. Yan po. Now, isa pong makita natin sa Bible, pag ang Diyos po nag-initiate siya ng isang salvation, it demands human response. Yan po ang isang prinsipyo sa Bible. When God initiate His grace, when God initiates salvation, ang hinihintay po niya at hinahangad niya sa atin is to respond. Dito po ang Diyos. Nagparanas siya ng kanyang habag sa atin by saving us through Jesus Christ, fulfilling all His covenant promises. So because we have experienced His mercy, what is God's response? Offer our bodies. Yan po ang worship natin. Yan po ang hinihintay na response ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos po ay naging habag sa ating mga Gentiles. Tayong mga Gentiles, kung titingnan po ninyo ang kasaysayan sa Bible, hindi tayo kasama doon po sa covenant ng Diyos. Pero dahil po sa habag ng Diyos, through Jesus, isinama tayo doon po sa mga pangako ng Diyos, and now, we are enjoying this grace of God through our Lord Jesus Christ. Kaya tayo ngayon, we have to be responding by offering to God our physical bodies. Okay? Now, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na ang true and proper worship po is shown by presenting our bodies to God. Meaning, we are ready to serve Him. That's how we worship God. When we say we worship God, we are presenting ourselves to God, our bodies. Sinasabi natin sa Diyos, Lord, I'm worshiping you. I'm ready. I'm ready with my body that you have saved to serve you. Para pong yan si Isaiah nung pong makita niya ang Diyos. Nung magpakita po ang Diyos sa Isaiah chapter 6, sumasamba si Isaiah doon sa temple, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos, pinatawad po si Isaiah sa kanyang mga kasalanan, and then nung sinabi po ng Diyos, sino ang isusugo natin? Ang sabi po ng Isaiah, here I am, send me. He was worshiping God by presenting himself in the service of God. Okay? Yan pong worship at saka service, magkaugnay po yan. Hindi mo pwedeng sabihin nagwo-worship ka, pero hindi ka handang maglingkod sa Diyos with your bodies. Okay? Lagi pong magkasama yan. Hindi mo pwedeng sasamba ka dito, nagwo-worship ka, and then paglabas mo, ikaw nang bahala kung anong gagawin ng katawan mo. No. Worship is presenting your bodies to God so that you are ready to serve Him. Naalala nyo, ang Panginoong Kristo nung tinutokso po siya ng dyablo doon sa ilang, sabi ng dyablo sa kanya, sambahin mo ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, sabi niya ni Satan kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? It is written, you should worship the Lord only and you serve Him. Magkasama yan. You worship the Lord and then be ready to serve Him. That is true worship. Okay? Yan po ay tunay na pagsamba po. Yan po ang tunay na pagsamba. Bakit? Kasi we have experienced God's mercy. Okay? Nararanasan natin ang habag ng Diyos. Kaya karapat dapat ibigay natin yung ating katawan para paglingkuran po ang ating Diyos. Now, pansinin po ninyo, we should present your bodies
our bodies as living sacrifices. Living sacrifices. Sa Old Testament po kasi, yung mga sacrifices po doon are dead sacrifices. Pero dito, we offer our bodies as living sacrifices. Why? Because Jesus, in Christ, God made us alive. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay ngayon dahil kay Kristo. Kaya yung bagong buhay na ito, sa katawang ito, paglingkuran natin ng Diyos. Yan ang tunay pong pagsamba. Another note. Okay, maraming note ito. Maraming note. Take note, okay? Ang bodies po natin are holy and acceptable. Okay? Yung verse pong yan. Present your bodies as living sacrifice, which is your reasonable service. At yan po, sabi niya, they are holy and acceptable. Holy, ibig sabihin, they are set apart for God. Our bodies are set apart to serve God and they are acceptable to God. Katanggap-tanggap yan. Now, ine-emphasize ko po ito dahil meron po kasing katuruan na ang mga katawan daw po natin are evil. Okay? Kaya ang dapat lang iligtas ng Diyos ay yung mga kaluluwa natin. Yung katawan natin, mga evil yan, hindi dapat iligtas yan. Kaya nga, yung iba naniniwala sila, yung katawan, yung espiritu, kaluluwa, palutang-lutang. Kasi yun lang daw ang dapat iligtas. Yung katawan, masama yan. Yan po ay Platonism. Yan po ay Greek philosophy yan na ang katawan, anything material, in fact, anything material is evil, it's bad. Kaya do not live, okay, this body is bad, is evil. Okay, kaya yan ay hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Pero dito po, si Pablo, sabi niya, hihandog ninyo ang katawan ninyo kasi yan, katanggap-tanggap yan sa Diyos. Niligtas siya ng Diyos. At yan po ang turo ng Bible, lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Nothing to be rejected. At ang katawan po natin ginawa nito ng Diyos, bagamat ito ay tumira yung kasalanan and evil, niredeem po ito ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, i-offer natin uli yung body ito dahil ito'y katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi po masama ang katawan. Okay? Dito po natin paglilingkuran ang Diyos. Ang katotohanan po, ang complete salvation, ang kumpletong kaligtasang ibibigay sa atin ng Diyos is a resurrected body living in new creation. Kaya yung katawan natin, hindi masama yan. Kaya i-offer po natin yan sa Diyos. Okay? Sino po may katawan? Ayan, i-offer natin sa Diyos yan. Hindi po masama yan. Okay, now, isa po pong major part ng worship po natin sa Diyos ay ito. So, una, worship is offering our bodies. Pangalawang part po nito is transforming our mind. Part of our worship is transforming our mind. Yung una, ulitin ko ito kasi pwede nating gawin ito sa ating devotion, sa ating pong pagsamba. Ang una nating gagawin, ihandog natin ang ating katawan sa Diyos. That's first part. Pangalawa, baguhin natin ang ating pag-iisip. As we are worshiping God, let our minds be transformed. Or, ganito, let us be transformed by the renewing of our mind. When we worship God po, mga kapatid, kailangan pong hinahayaan nating magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip. Yan po yung pangalawang bahagi ng talata. Sabi diyan ay, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Present your bodies, and then be ready to be transformed by the renewing of your mind. Okay? Yan po ang dapat nangyayari. Kasi hindi sapat na ibinigay mo yung katawan mo, pero hindi mo naman alam anong gagawin mo. Okay? Malalaman mo ang gagawin mo kung babaguhin mo patuloy ang iyong pag-iisip. Part yan ng worship. Okay? Part po yan ng worship. Hindi po kompleto yung worship hanggat hindi po nababago yung ating isip para malaman natin yung kalooban ng Diyos.
Kaya po when we worship God, halimbawa through prayer, okay, when we pray, that is worship, we allow God to transform us in our prayers. When we are listening to the Word of God like this, sa worship service, nagwo-worship tayo sa Diyos, and now we are asking God, Lord, as I hear your word, change my mind. Or in fact, I will change my mind. As we are reading our Bible, nagdi-devotion tayo, we are worshiping, ipipresent ko yung body ko sa Panginoon, Lord, as I'm reading your word, change my mind. That is part of worship. Kasi pag hindi po nangyayari yan, it's not worship. God should be changing our minds. You and I should be changing our mind so that we will know God's will. At dito po, ang magandang nangyayari dito, pag na po binabago natin ang ating isip, dalawa po ang nangyayari dito. Okay, bago ako dumating doon. Bakit natin kailangan baguhin ang ating pag-iisip? Ito po yan. Dahil ngayon po, tayong mga nakaranas ng habag ng Diyos, tayo po ay nabubuhay na ngayon in the life of the coming age. Okay? By the death and resurrection po of Christ, the coming age has broken into our present evil age. Okay? Somehow, nag-overlap na po yan. Ganito. Pasyensya na kayo dito sa aking illustration. No? The colors doesn't mean anything. But the concept is, bakit natin kailangan baguhin yung ating pag-iisip bilang mga Messiah people? Kasi po yung coming age ay pumasok na dito sa present evil age. Pumasok na po ito by the death and resurrection of Jesus. Na-introduce na po yung coming age, which is eternal life, dito po sa present evil age. Tayo ngayon, because we are in Christ, we are now living doon po sa coming age. Yung age, coming age from the future has come in our present evil age. At tayo pong na kay Kristo, saan tayo dyan? Nandun tayo sa coming age. Doon sa future coming kingdom of Jesus Christ. Kanya, at dahil po nag-o-overlap po yung dalawang yan, tayo ngayon, kailangan binabago natin ang isip natin at inaalam natin yung kalooban ng Diyos in that coming age. Is that clear? Clear ba yan? Clear ba yan? Why? Because by the death and resurrection of Jesus, ito po pumasok na yung eternal life. Na ngayon po, narito na, katunayan yan, tayo. Nagbago tayo. Okay? Nagbago tayo. Hindi na tayo kabilang doon sa present evil age. Kaya ngayon, you love God, you are serving God, you are in the church because you are worshiping God. Pero yung pong hindi na wala kay Christ, nasan sila? Sa labas. So, they are in the present evil age. Tayo naman ay nasa coming age. Kanya po, living, yung title ng message natin, Living the Future Now. Okay? Living the future now. Kaya po, tayo, as Messiah people, we must learn how to navigate this new life within the present evil age by renewing our minds. At pag po ginagawa natin yan, ganito po ang nangyayari, dalawang nangyayari. Una, mapapatunayan po natin by testing the goodness of God. When we renew our mind, okay, mapapatunayan po natin ang kabutihan ng plano ng Diyos sa atin kay Kristo. Na ang kalooban ng Diyos sa atin, ng plano po ng Diyos sa atin kay Kristo, ito po, sabi sa words ni Paul, is good, acceptable, and perfect. Doon mo lang mapapatunayan. Pag po binabago mo ang isip mo, doon mo mapapatunayan ang kabutihan ng plano ng Diyos sa iyo kay Kristo. Pero pag hindi mo binabago ang isip mo, kahit na kay Kristo ka, hindi mo inaalam ang kalooban ng Diyos, you will never experience God's goodness in Christ in your life. Ako nakikita ko yan eh. Yung ibang sumusunod kay Kristo, bumubuti yung buhay.
Pero yung mga nagpabaptize pero hindi naman nagche-church, hindi nagse-serve, hindi nagbabasa ng Bible, sasamba sila kunwari, sumasamba naman sila pero iba yung ginagawa nila sa katawan nila, walang nangyayari sa buhay nila. Pero if you are changing your mind and you are living the future in the present, you will experience the plan of God for you in Christ. His plan is good, is acceptable, and perfect. Yun po ang unang nangyayari. Pangalawang nangyayari ito, we become more what God has created us to be. We were created in the image of God to represent Him in the world. And when we are worshiping God, presenting our bodies, changing our minds, transforming our minds to know His will, mas nagiging tao po tayo. Mas nagiging human tayo. Why? Kasi tandaan nyo, kaya tayo lilikha po tayo ng Diyos ayon sa wangis niya. Okay? So every time we come to God in worship, we are being changed to that image. Okay? Kaya po, sa pagsamba natin, we are looking at God. God is changing us. And the more God changes us in His own image, the more we become human. Mas nagiging tao tayo. In fact, yung contrast po niyan, basahin nyo yung Romans chapter 1. Yung pong hindi kumikilala sa Diyos, humiwalay sila sa Diyos, pansinin nyo, na-degrade yung kanilang mga bodies. Yun daw pong mga lalaki, hindi na nakipagtalik sa mga babae, lalaki sa lalaki na lang. Yung mga babae, sa babae na lang. So, na-degrade. Yung pong mga humiwalay sa Diyos, ayaw nilang kilalanin, ayaw nilang sambahin ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? They become less human. In fact, they were going to become animals. Sino yung nakikipagtalik sa kanyang sa lalaki, babae sa babae? Hindi gawang tao yan. So dito po, yun ang nangyayari. When we worship God, mas nagiging tao ka. Kasi yun ang nilikha, yun ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Isang araw po, ang Panginoong Kristo, nangangaral siya. Sabi po ng isang ginang ina, sabi niya, narinig niya yung mga salita ng Panginoon, gaganda eh. Sabi po ng babae, nung ginang, mapalad yung babaeng nagpasuso sa iyo, sabi niya. Mapalad yung babaeng umaruga sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, rather, mas mapalad ang nakakarinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay niya ito. That is worship. Bakit po mapalad yung taong nakakarinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito? Well, kasi pag ginagawa po ng tao ang salita ng Diyos, naliligtas po siya sa kasamaan ng mundo at nararanasan niya yung life in the age to come. Yan po ang nangyayari. When you and I begin to obey the Word of God, we are being rescued from the present evil age. And then we become part of the coming age, the eternal life. So yun po ang una, kailangan po tayong mag-worship. Yan po ang unang dapat po nating ipakita bilang pasasalamat natin sa Diyos na iniligtas po niya tayo. Pangalawa, in our church membership. Now, pag sinabi pong church membership, hindi po yung attend ka ng membership class, tapos magsasign ka ng membership card, and then hindi na kita makikita mula ngayon. Meron kayang gawa eh. Nagkaroon tayo ng membership club one time, yung po mga hindi uma-attend, biglang umattend. Tapos umattend sila, pumirma sila ng membership class, hindi nila alam, yung pinirmahan nila para maging member sila, kailangan uma-attend sila. Tapos pagkatapos po ng membership class, hindi ko na nakita. Member ko ba yun? Hindi. So hindi po yun ang tinutukoy nating membership class. Now, para po ipakita natin ang pasasalamat natin sa Diyos, we have to be rightly connected to the church family. Ito po yung pangalawa. Dito po sa sulat ni Pablo, ni-remind po niya yung mga Christians doon po sa Rome, okay? Of course, pag ni-remind niya yung lahat ng Christians sa Rome, kasama po lahat ng Kristiyano, na sila raw po ay hindi nila dapat ituring ang kanilang mga sarili ng higit sa nararapat. Kailangan daw po nating tingnan yung ating sarili na may katinoan. Medyo vulgar yung salita, pero yung salitang soberly, katinoan. No? Pag tinuturing daw po natin ang ating sarili, dapat medyo may katinoan. Hindi sobra, hindi naman mababa. Soberly ang ibig sabihin.
Verse 3 ito po sabi, "For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment." Okay? So anong sinasabi dyan? Kailangan daw pong iwasan natin na magkaroon tayo ng exaggerated view of ourselves. Okay? Yung ating importance. Mag-ingat daw po tayo na hindi tayo masyadong nag-iisip na hinanghigit kaysa dapat nating isipin tungkol sa ating sarili. Okay? So paano po raw po natin magagawa yon? Well, by thinking of ourselves, sabi po sa talata, as God has allotted to each a measure of faith. So, hindi mo dapat tingnan yung sir bilang napaka-importanting tao. Okay? Dapat daw may katinuan pag iniisip po yung importansya ng iyong sarili. Para magawa natin daw po, we should think of ourselves as God has allotted to each a measure of faith. Now, hindi po ito tungkol sa paghahambing kung gaano karami o kakaunti ang aking pananampalataya compared to yours. Hindi po yan ang tinutukoy. Kundi ang tinutukoy po ni Apostol San Pablo dito ay tungkol sa pagiging tapat natin sa isang pananampalatayang pinagsasaluhan po natin kay Kristo. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang pananampalataya kay Kristo, a measure of faith, at tayo hinihingi ng Diyos ngayon na maging tapat sa pananampalatayang ibinigay sa atin ngayon na pinagsasalusaluhan natin bilang Kristiyano. Yun po ang tinutuk, isa pong explanation dyan. Meron ding ibang explanation. Pero ang key truth po dito ay ito. As Messiah people, we are part of a bigger family, the church. Kaya pag iniisip natin ang sarili natin na tama, hindi sobra-sobra, lagi nating iniisip na tayo ay bahagi ng iglesia ni Jesus. Okay? Baka ibang iglesia isipin nyo kasi. Okay, iglesia ni Jesus. Iglesia ni Kristo. Tama rin po yan. Okay. So, ganun ang matinong pag-iisip as Messiah people. Hindi mo ipapalagay ang iyong sarili na hindi ka bahagi. Ang totoo po, ang value natin, yung kahalagahan natin at yung identity natin as Messiah people ay matatagpuan lamang natin when we are rightly connected to the church family. If a person is claiming to be a Christian but he is not rightly connected to a church family, merong identity crisis yan. At hindi niya makikita yung value niya. Kasi ang value po natin ay makikita lamang natin when we are rightly connected to the church. And that is right thinking. That is thinking soberly. You are not, when you are thinking that you are part of a church family and you are actively related to the church family, that's thinking rightly. Pag ang isang tao po, Kristiyano umalis, sobra na ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Magkakaroon siya ng identity crisis, hindi niya makita yung value niya as a Christian. Now, to explain that, si Pablo po, kinumpare niya ang church sa isang katawan. Na marami, ang katawan po natin, marami pong partiyan, members. Kaya pag sinabing naputulan ka, dismembered ka nun, di ba? Yun ang original meaning niyan eh. Yung member, ang original meaning yan, yung parte ng katawan. Kaya pag naputulan ka, ang tawag dyan, dismembered ka. Now, para po explain ni Pablo yan, kinumpare nga po niya yung church po in a human body, na yung human body po, marami pong parte ito. At merong kanya-kanyang function ang bawat parte ng katawan. Sabi niya sa verse 4, kung paanong ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, tayo ay isang katawan kay Kristo at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. What's the point? The point is this. As Messiah people, we are part of a bigger family.
And this family has a mission assigned by God. Okay? Marami pong gustong gawin ang Diyos dito sa mundo natin. At ang bawat isa po sa atin ay merong parte, may kaloob as new age people in this present evil age. Marami pong gustong gawin ang Diyos dito, and He's doing that through the church. Hindi po inaasahan ng Diyos na matapos nating makilala si Kristo na sumamba na lang tayo, manalangin, umupo, hintayin natin ang muling pagparito ni Jesus. No. Meron pong gustong pagawa sa atin ng Diyos. And we can always do that, only do that, when we are rightly connected to the church family. At yun ang matinong pag-iisip when you are a Christian. Okay? Yun po ang matinong pag-iisip. Sabi po sa verse 6 to 8, para i-describe ni Paul na sa ang Diyos merong gustong gawin dito sa mundo natin, and He's doing that through the church. Verse 6 and 8 to 8, ito sabi niya, mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung ang kaloob natin ay pagpapahayag ng propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod, gamitin sa paglilingkod. Kung pagtuturo, sa pagtuturo. Kung sa pagpapalakas ng loob, sa pagpapalakas ng loob. Kung sa pagbibigay, ay bukas palad sa pagbibigay. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito na may pag-asa. God has many things to do in this world. And He will do it through the body of Christ to us. Kaya your identity and your value as a Christian, as a Messiah people, will only be realized when you are connected to the church. Okay? When you are connected to the church. When you are involving in His mission, nagiging makabuluhan ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Kaya dito makita mo, offer your bodies and then be rightly connected to the church. Because through the church, God is doing His work. We are saved to serve, mga kapatid. We are not saved to sit. We are saved to serve. In fact, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, ito po sinasabi, tayo raw po ay niligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, and now we are God's workmanship. We are God's masterpieces, created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared for us to do. So when you were saved, you offer your bodies, you change your mind so that you will know God's will, and then you connect to the church, rightly related to each one, because you have something to do in this world. That's our mission. That's our mission. Okay? Now, paano natin gagawin yan? Well, dun po sa mga sunod na talata, I'll just briefly mention these things. No? Paano natin gagawin yung mga pinagagawa sa atin ng Diyos? Oh, well, yung una, kailangan daw po ay in love, based on truth. Tayo ay maglingkod, but ang udyok po nito, ang nag-udyok sa atin ay pag-ibig, batay sa katotohanan. Sabi sa verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ng mabuti. Let's do it in love, based on truth. The service. Pangalawa, in zeal. May kasigasigan. Sabi diyan, magpasibag kayo at ang kaloob ay lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ibang translation, huwag kayong maging tamad. Sabi diyan, huwag kayong maging tamad. Pag-alabin ninyo ang inyong mga kalooban, paglingkuran nyo ang Diyos ng buong alab. Buong alab. Okay? Napansin po ninyo, ganado ako mag-preach ngayon. Dapat ganado rin kayo makinig. Okay? Yeah. Because nabasa ko po ito, dapat akong magpakasipag sa Panginoon. Kailangan yung alab ko ay hindi namamatay. Yung alab hindi dapat namamatayan. Patuloy nating pinagniningas yan para yung alab na yon, yan, dyan magmumula yung paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Kaya ako, minsan tinitingnan ko, maalab pa ba ako? O, shhh!
para kung binuksang Pepsi o kaya Coke. Yung iba yata, wala na espiritu. No, wag ho ninyong hahayaang na wala na kayong espiritu. Okay? Wala nang alat. Yung sabi ng Panginoon, yung asin pag nawala ng alat yan, paano pa? Paalat yan. Dapat maalab tayo, pinapaningas natin ito. And then, so in love, in zeal, in patience. Sa paglilingkod natin, we should be patient. We should be patient. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging mananalangin. Doon po natin, ganun ang paglilingkod natin sa Diyos. Now, 3 pong applications dito. Una, ulitin ko lang po, ang value natin, ang halaga natin, at ang identity natin, makikilala tayo bilang Messiah people when we are rightly connected to the church family. And we are participating in its mission. Pangalawa, ang tunay pong pagsamba, hindi lamang ito para sa ating sarili, para mag-minister tayo. Pag pumupunta po tayo dito, hindi lamang para sumipsip tayo ng blessing. That is church consumerism. Okay? Pag sasamba ko ngayon, tapos na ako, bines na ako ng Panginoon. No, that is not true worship yet. True worship should lead to serve others. Yan po ang true worship. Pagkatapos po natin ito, be a blessing to others. Yun po ang true worship. And then, pangatlo, important reminder, let us not always privatize our faith. Huwag po nating gawing pribado yung ating pananampalataya. Ang pag-ibig po ng Diyos, yes, meron pong personal touch. Yung pong pag-ibig po ng Diyos sa atin, pero do not over-personalize it. Okay? Ang pag-ibig po ng Diyos is community-based. It should be expressed in the church community. Okay? Huwag po natin masyadong ipa-privatize. Yung bang lagi yung inaano yung bless ako ni Lord, mahal ako ni Lord. That's true. But tandaan ninyo, ang pag-ibig po ng Diyos is community-based. Kaya nung tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin, ano sabi niya? When you pray, say, hindi niya sinabing, my Father in heaven. No. Ang turo ng Panginoon sa atin, when you pray, our Father in heaven. Our. Meron kang kasama. So, church-based. So, yun po ang una, to manifest God's mercy in your life, you need to worship. Pangalawa, you need to be rightly connected to the church. And then the last one, tumagal ako. Okay. Ganado ako mag-preach ngayon. Kailangan ganado rin po kayong makinig. Pangatlo, yung world relationship. Paano naman ang relasyon natin doon sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo tulad natin? Well, be a blessing to all people. Yan po ang role naman natin. Be a blessing to all people. Now, this is the general principle. General principle muna, and then titingnan natin yung mga details, konting details, mamaya. Okay. Ang general principle po ito. Bilang Messiah people, kailangan po nating i-represent ang life of the coming age in this present evil age. Yan po ang general principle. Tayong na namumuhay sa coming age, kailangan nating i-represent itong life in the coming age dito sa present evil age. Ano po ang life in the age to come? Well, peace, harmony, love, mercy, joy, goodness, righteousness, justice. In short, blessings. Ang life in the age, in the present age, ano ito? It is under the sway of the evil one. Yun po ang pagkakaiba niyan. So how do we live with others who don't have faith to represent the life of the coming age and this present evil age? Dalawa. Una, live in harmony with all people as much as possible. Let us live in harmony with all people as much as possible. Ang ibig sabihin sa madaling salita, marunong tayong makibagay sa lahat ng tao. Hindi mo tayo ay mga anak ng liwanag, anak na tayo ng Diyos, ay hihiwalay na natin ang ating sarili. No. Kailangan i-represent mo yung life ni Christ. Kaya huwag mong hihiwalay yung iyong sarili.
Isa pa, pakinggan niyo dito. Ano po alam nyo ang hindi bagay sa mga Kristiyano? Masungit. Okay? Huwag po tayong maging masungit. Hindi po bagay sa isang Kristiyano ang masungit. Kasi ang nire-represent po natin ay Diyos na mabuti at mapagbigay. Hindi ko mo, marami ka nang alam sa Bible, judgmental ka. Masungit ka. Kailangan gracious ka. Mapagpatawad ka. Madali kang pakiusapan. Cooperative ka. Hindi ka laging kontra. Yan po ang dapat na makita sa atin. Sabi mo sa tabi mo, hindi ba ang masungit sa Kristiyano? Ang sungit-sungit Kristiyano. Ang daming alam sa Bible, judgmental naman. No, mga kapatid. We are representing a gracious God. A good God. So don't be masungit. Okay? Sabi po sa verse, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga umiiyak. Pag may birthday party, ayan na naman ang mga hindi Kristiyano. Nagse-celebrate na naman sila. Magiinuman na naman yan eh. Marang ganun, judgmental. Makisakaya ka kaya? May birthday siguro. Pumunta ka kaya, magdala ka ng something na nakikigalak ka rin. No? Okay? Hindi ko mo, masaya sila, sabihin natin, ayan na naman sila. Talagang pupunta ng impyerno yan. Nagsasaya na naman sila. Makigalak ka. Birthday nung anak, tapos the-judge mo. Okay? Tapos, makitangis sa mga tumatangis. Yan. Kaya talagang pinapatay ng Lord yung mga masasama. Mga judgmental talaga. Makiramay ka. Huwag kang makikain yung iba kasi nakikikain lang sa lamay. Nakikisugal lang yung iba. Hindi naman nakikiramay yung iba. Nakikikain, nakikisugal, tumitingin sa monte, gano'n. No, makiramay ka. Okay? Tapos, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag kayong mapagmataas. Sa halip, makisama kayo sa mga duka, yun sa mababa yung kalagayan. Okay? Marunong kang makibagay, maging doon sa mga taong mababa yung kalagayan. Huwag ninyong ipalagay na napakagaling ninyo. Sabi niya, sa abot ng inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Hindi ko mo Kristiyano ka, hihiwalay mo yung sarili at napakasungit mo. Di bagay. Pangalawa, abalding ko na po. Those who persecute you, you bless. Don't curse. Okay? Hindi po natin mapiplease ang lahat ng tao. So merong mga taong uusigin tayo. Tutulig sa natin. Anong gagawin natin sa kanila? Sabi po ng Bible, don't curse them. You bless them. Kahit na inuusig ka, ginagawan ka ng masama, i-bless mo pa rin sila. Verse 14, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag sumpain. Huwag ninyong gantihan ng masama, ng masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa paningin ng lahat. Sabi diyan, sikapin daw po nating marangal ang response natin sa mga gumagawa ng masama sa atin. Ginawan ka ng masama, tiyakin mo na yung igaganti mo sa kanya, marangal. Igagalang ka ng mga taong nakikita sa kabila ng pinagmumura ka marahil o kaya ginawa ka ng masama, gagawan mo siya ng mabuti. Yung mga taong nakapaligid, mabibilib sila sa iyo. Iba ka. Okay? Iba ka. Hindi yung ginawa ka ng mabuti. Naku. No. Magtimpi ka. Gantihan mo ng mabuti yan. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Kristo. Nakapako ang Panginoon. Binibless pa niya ang nagpako sa Kanya. Patawarin niyo po sila. Binibless pa ng Panginoon. Pinagpe-pray pa ng Panginoon.
Ang Panginoon, yung mga kaaway niya, tutulig sa inya. Pero siguro kung ako yung Panginoon, medyo ma-hurt na ako. Yung makakalabanin ka, gumagawa ka ng mabuti, kakalabanin ka. Yung pag insecure ka, ayoko na nga gumawa ng mabuti. Pero nabasa ko sa Bible, ang Panginoon, gagawan siya, pinagtatangka siya ng masama. Pero ang Panginoon, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti sa mga tao. Okay? Hindi siya nagmamaktol. Ayoko na nga gumawa. Hindi. Matapos siyang pagtangkahan, alam mo yung mga tao, ang Panginoon umalis, iniwasan niya yung mga nagtatangkang masama sa Kanya. Dumating yung mga tao, pinagaling pa rin niya. Marangal. Marangal. Sikapin po natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, gawin natin ito. Because we are representing the coming age in this present evil age. Okay? Ano pa sabi? Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Sa halip ay bigyang daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngunit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo nito ay parang malalagyan mo siya ng baga sa kanyang ulo. Huwag kang magpadaig sa masama. Sa halip ay dagiingin mo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, bakit po natin i-bless ang mga gumagawa ng masama sa atin? Dahil yan po ang calling ng Diyos sa atin. To be a blessing to this world. Kaya tayo iniligtas ng Diyos. Gusto niyang i-bless ang mundo natin. Paano i-bless ng Diyos ang mundo natin? Through us. Kaya sa halip na i-curse, we bless. Yan ang calling natin, to bless this world. Okay? Sabi po, 1 Peter 2, ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag, sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa inyo, at nag-iwan siya ng halimbawa upang inyong sundan. To conclude, bilang Messiah people po, nabubuhay na po tayo in the life of the age to come in this present evil age. Kaya po by the power of the Holy Spirit, let us represent the Lord Jesus. Let us represent God's kingdom on earth, which will someday be fully manifested at Christ's second appearance. Now, this life is somewhat dangerous. Dangerous po ang buhay nito because the present evil age is under the sway of the evil one, though it is already defeated by the cross of Christ. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, tandaan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya magpakatalino kayong gaya ng mga ahas at maging maamo gaya ng mga kalapati. Kahit na po ganyan ang panahon natin, maging tapat tayo sa calling natin. Kahit na po dangerous yan. It's dangerous. Kasi parang araw tayong mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. It's dangerous life. Okay? Pero kailangan po tayong maging tapat sa ating calling, relying on the Holy Spirit given to us by God. Let us offer our bodies as living sacrifice. Let us be rightly connected to the church. And let us always pray. What is the gospel? Well, ito po ang ebanghelyo. Ang mabuting balita po ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay naging tapat sa kanyang mga pangako na kanyang binanggit sa mga propeta na siya po ay darating upang kunin niya ang paghahari sa lupa mula po sa mga masasama. Sinugo po niya ang kanyang anak, ang Panginoong Kristo, na ipinangaral po ng Panginoon ang kaharian ng Diyos. Namatay po sa krus ang ating Panginoon upang talunin niya ang mga masasama at lumaya po tayo sa kasalanan. Binuhay po siyang muli ng Diyos upang gawing Panginoon at tagapagligtas. Kaya inutusan po ng Diyos ang lahat na magsisi at sumunod kay Jesus bilang Panginoon at magpabautismo. Tanda ng kanilang pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Upang tanggapin po nila yung pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan at ang banal na Espiritu. That is the gospel. Meron ho ba sa atin dito na hindi pa naniniwala sa Ebanghelyo? Ito ang Ebanghelyo.
Naway kayong mga naniniwala na kay Jesus, ang una ninyong dapat gawin, magpabaptize. Pagpapakita na talagang nagsisisi ka at tinatanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. At yan ay tanda ng Diyos para sa iyo na ikaw nga ay bahagi na ng new creation when you get baptized. Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray. Ama naming Diyos, kayo po ang sinasamba namin ngayong pong umagang ito. At amin pong muling inihahandog sa iyo ang aming mga katawan na iyo pong iniligtas sa kasamaan. At ngayon, aming Amang Diyos, tanggapin po ninyo ang aming mga katawang ito, handang maglingkod po sa inyo, banal at katanggap-tanggap sa inyo. Dahil po sa ginawa po ni Kristo para sa amin. At patuloy nga po naming tuwing kami sumasamba, babaguhin namin ang aming mga isip, baguhin namin ang aming mga sarili sa pamagitan ng pagbabago namin ng aming pag-iisip. Sa pananalangin, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa pagbabasa namin ng iyong Bible, para po malaman namin ang iyong mabuting plano sa amin kay Kristo Jesus. O Diyos, maraming salamat. Ngayong pong araw na ito, narinig namin ang iyong tinig. Lalabas po kami dito po sa church building namin ito, at ang nais po ninyo sa amin, maging blessing kami sa mundong ito. Sa mga tao, lahat ng tao, kahit na po sila ay umuusig sa amin, ginagawan kami na masama, gagawan po namin sila ng mabuti dahil yon ang dahilan kung bakit niyo po kami ililigtas. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa amin ngayong oras na ito, ay maluwalhati namin, maparangalan namin ang iyong pangalan sa lahat po ng dakong dadalhin mo kami. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen.